Sa Ironbone sect ay nasa harap ng tarangkahan sina Li Qingyang at Chen Chen. Hindi sila mapakali lalong-lalo na si Li Qingyang dahil hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin kung merong mangyari sa kanilang sect leader. Sinabi lang naman ni Chen Chen na madali lang yun kung saan araw ang magiging sect leader at si Li Qingyang ang magiging first disciple. Si Li Qingyang naman ay hindi alam kung papaano sisigat dito pero pinapakalma siya ni Chen Chen na huwag daw mag-alala dahil ang kanilang sect leader ay merong higit pa sa isa na itinatagong alas kaya magagawa rin na ito ang makaligtas kahit na anuman ang mangyari. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang sect leader lumabas si Chang Xiao na naglalakad papunta sa kanila. Nagagalak namang sinalubong siya ni Li Qingyang habang binabati na sa wakas daw ay nalaman na niya kung ano ang dapat nilang gawin. Iminumungkahi ni Li Qingyang na sabihin nila ito sa mga opisyal dahil masyadong delikado kung pupunta sila doon ng walang kasama. Nilampasan lang naman siya ni Chang Xiao at ipinakalam sa kanya na mayroong 30 na disipulo na nasa paanan ng bundok at naghihintay kaya dapat na maghanap na siya ng uutusan para sunduin silang lahat pabalik dito. Nagsimula ring tanungin ni Chang Xiao si Li Qingyang sa sinabi niyang pagsasaayos ng kanilang bakuran noon. Pagkasabi na ito ay binato niya ang 2 piraso ng broken ang ginto kay Li Qingyang. Nagulat naman si Li Qingyang dito at nagmamadaling sinalo ang 2 bloke ng ginto. Nang makita ito ay nagsimulang tanungin ni Li Qingyang ano ang nangyari sa Black Wind Sect. Nang marinig ang tungkol sa Black Wind Sect ay napapangisi na lang si Chang Xiao at ipinalam sa kanyang disipulo ng sect ang iyon ay dinurog na niya at wala na sa mundong ito. Sa Black Mountain naman ay makikita ang nagkawasak-wasak na base dati ng Black Wind Sect. May mga ipinadala doon na nag-iimbestiga at ang isa sa mga tauhan ng mga pinuno ng mga nag-iimbestiga ay sinasabi sa kanya na mula sa mga sugat na natamo ng mga tulisan na roroonan ay malalaman na napatay silang lahat ng parehong armas at kung titignan ang lokasyon ng mga sugat na natamo nila sa kanilang mga katawan ay masasabi na silang lahat ay pinatay ng parehong tao. Nang marinig ito ng pinuno ng mga nag-iimbestiga ay napapangiti ito dahil mukhang merong nagpakita isang malakas na tao sa Qingyang City. Sa kasalukuyan ay nagsisindi si Chang Xiao ng mga insenso para sa system at sinasabi na umaasa siya kung ano ang mangyayaring susunod. Alam niya na ngayon na ang mga disipulo niya at ang sekta ay handa na ay kakailanganin niya ng isang basic cultivation technique pero wala ito hindi mahahanap sa store ng system. Tinititigan niya ang interface ng store ng system at kailangan niyang i-refresh ito gamit ang 10 contribution value points para magkaroon muli ng mga tinda. Hindi umaasa si Chang Xiao dito dahil ang mga lalabas na pininda ay random at maaaring wala siyang makuha kahit isa mula rito. Alam niya sa kanyang sarili na palagi siyang minamalas pero ngayon susubukan niyang haminin ang kanyang kapalaran. Pinindot ni Chang Xiao ang refresh ng store kung saan nabawasan ang kanyang sect contribution value ngayon ay nasa 4 na po. Nagsimulang kuminang ang system at may napansin kaagad si Chang Xiao dito. Nakita niya ang isa sa mga paninda at nagtataka kung ano ito. Nakita niya sa store ay isang primary god level cultivation technique at dahil dito ay binabati siya ng system dahil ang chances ng pagkakaroon ng isang god level cultivation technique sa primary store ay hindi tataas ng 1%. Si Chang Xiao ay napapahiya sa tuwa dahil sa wakas sinwerte na siya. Mula sa loob ng kanyang silid bilang isang sect leader ay sumisigaw siya para sa kanyang 2 natatanging disipulo para pumunta doon para sa isang pagpupulong. Pagkarating pa lang ni Li Qingyang at ni Chen Chen inapapansin na nila mukhang napakasaya ng kanilang sect leader. Matapos na dumating ang dalawa ay ipinaalam ni Chang Xiao na kapag-desisyon na siya tungkol sa pinakaimportanteng bagay na may kinalaman sa kanilang sekta. Ipinalam sa kanila ni Chang Xiao magkakaroon na sila ng kanilang sariling uniforme. Nang marinig ang tungkol dito ay nagsimulang magtaka ang dalawa sa kanyang mga disipulo kung bakit ito ang kanilang usapan. Ipinaalam ni Chang Xiao sa kanyang 2 disipulo na natapos na niya ang disenyo para sa kanilang uniforme at para sa pagpapatahi na ito ay inutusan niya si Li Qingyang para maghanap ng isang patahian sa bayan para gawin ang mga uniforme. Nagsimulang tanungin ni Li Qingyang na hindi ba ang kanilang unang prioridad ay ang turuan ang mga bagong disipulo ng mga cultivation technique. Nagkomento rin si Li Qingyang at sinabing ng kanilang uniform ay napakalaki. Hindi naman tanggap ni Chang Xiao na may nagkokomento sa kanyang disenyo at sinabi na tumahimik lang ito dahil hindi siya ang boss ng kanilang sekta ang kanyang opinyon ay hindi pinapayagan.
Para naman sa usapan ng cultivation technique ay meron silang isang eksklusibo na teknik na tinatawag na Yejang Scripture. Inilabas niya ang isang libro mula sa kanyang bulsa at ipinagmamalaki ito ang ipinakita sa dalawang disipulo. Ang Yejang Scripture ay isa sa mga isinulat ng Bodhidharma sa kanyang panahon ng pagtitig sa pader sa Mount Song. Ang epekto na ito ay ang pagpapabuti at pagpapalakas ng physique at paglilinis ng mga meridian. Ang teknik na ito ay nakakabuti sa mga martial artists na nasa acupoint opening stage pa lang at kapag nagawa nila ito ang kumpletuhin ay parehong magagawa nilang palakasin ang nilang katawan at pataasin ang kanilang sana makapasok sa susunod na stage ng 50%. Ang tangi lamang na hindi maganda dito ay maaari lamang ito ang gamitin ng mga martial artist na nasa acupoint opening stage. Ang primary God level cultivation technique na ito ay nagkakahalaga lamang ng 10 contribution value points. Habang kausap sina Li Qingyang at Chen Chen ay biglang lumabas ang paalala ng sistema at sinasabi na nagawa niyang maabot ang mga kinakailangan at ang sect cultivation technique na nakuha niya activate. Sa kasalukuyan nakatalagang sect cultivation technique ng Iron Bone sect ay ang Yejang Scripture. Habang kinakalikot ni Chang Xiao ang interface ng system ay nagtataka ang kanyang dalawang disipulo kung ano ang ginagawa na ito at ano ang nilalaro na ito sa hangin. Nagsimulang itanong ni Chang Xiao sa system kung ano ang gamit ng sect cultivation technique na ipinaliwanag naman na ito at sinabi ng sect leader at mga disipulo lamang ng Iron Bone sect ang maaaring gumamit na ito. Kung may pagkakataon man na kahit sinong disipulo ay tatradorin ang sekta at ikakalat ang tungkol sa anumang impormasyon tungkol sa teknik na ito sa iba o kaya naman ay tatanggalin mula sa sekta, ang lahat ng mga alaala na ito tungkol sa cultivation technique na yun ay mabubura. Noong marinig ito ay natutuwa si Chang Xiao napakalakas ng proteksyon na ito laban sa mga magnanakaw at hindi pa niya kailangang isipin at mag-alala kung may magtatangka mang nakawin ito mula sa kanila. Habang humingiting-ngiti si Chang Xiao na parang isang baliw sa harap ng kanyang mga disipulo, nagsimulang mag-alala si Li Qingyang na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at kinukuha ang kanyang pansin. Bumalik naman na sa kanyang realidad si Chang Xiao at ipinaalam sa kanyang mga disipulo gagamitin niya ang Yejang cultivation technique na ginawa niya bilang ang kanilang sect cultivation technique. Lumabas ang isang pagpipilian mula sa system na ipinapalam na kopyahin ang Yejang Scripture ng 79 na beses kapalit ng 10 contribution value points. Nang makita ito ay naiinis ng kaunti si Chang Xiao at iniisip na bakit kinakailangan ng contribution value points para kopyahin lang ito. Pumayag naman dito si Chang Xiao at tila ba parang kinuha niya saan ay lumabas ang ilang kopya ng teknik. Ipinapaalam niya kay Li Qingyang na ibigay ang mga scripture na yun sa lahat ng mga disipulo. Makita ang mga kopyang yun ay nagtataka sila bang ginawa ng kanilang sect leader ang isang bagong cultivation technique. Binuklat ni Li Qingyang ang Yejang Scripture at nakita kaagad ng teknik na yun ay napakaganda kung saan meron ito ang perpektong balanse ng pagiging komplikado at pagiging madali. Napapaisip na lang siya na ang medium technique na ginagamit ng kanyang tatay hindi man lang may kukumpara dito kaya naman naiisip niya na baka technique na hawak niya ngayon ay isang superior technique. Tumayo na si Chang Xiao mula sa kanyang pagkakaupo at tinapak si Li Qingyang habang sinasabihan na magbasa-basa rin tungkol sa scripture. Nagpasalamat naman dito si Li Qingyang naman ay lumipat sa kanyang isa pang disipulo. Nagsimulang tanungin ni Chen Chen kay Chang Xiao na kung ang cultivation technique na ginawa niya ay mas mahina kung ikukumpara sa tiktik na ginagamit na nila, maaari na lang ba daw niya ito ang hindi na gamitin. Lumapit naman si Chang Xiao sa kanyang mukha habang tinatawag ang kanyang pangalan biglang nagpapapula sa pisngi niya. Ibinulong sa kanya ni Chelsea na maaari niyang gawin ito kung ang teknik na ginagamit niya ngayon ay isa ng God level. Mukhang nahihiya naman sa ginawang ito ni Chang Xiao si Chen Chen kaya naman dinampot na lang niya ang isa sa mga kopya at umaalis habang sinasabi na susubukan niyang tignan ang tungkol dito. Si Li Ping naman ay nasa likod na sinusubukan ang mga posture na nakalagay sa scripture. Natutamba na si Li Qingyang sa kanyang mga ginagawa at humihingi ng tulong sa kanyang sect leader. Sa mga kinikilos ni Chen Chen ay napapansin ni Chang Xiao na nahihiya siya at mukhang hindi siya naging ganoon na lumalayo mula sa kanya. Nung marinig si Li Qingyang na humihingi mula sa kanya ng tulong ay lumapit siya at inaayos ang mga nagkakabuhol-buhol na bahagi ng katawan ni Li Qingyang.
Nagtataka na lang si Chang Xiao kung papaano siya napunta sa ganoong posisyon at bakit napakakomplikado pa noon. Sinabi lang naman ni Li Qingyang na sinusubukan niyang gawin ang mga nakasulat sa scripture. Sa silid naman ni Chen Chen ang nagsisimula na niyang baklatin at basahin ang mga nakapaloob sa Yejang scripture. Napapansin niya na mukhang madali lamang ito sa umpisa pero ang totoo ay napakakomplikado ng mga nakapaloob dito na nagbibigay sa kanya ng ideya na mukhang ang scripture talagang ito ay nasa God level. Napapaisip na lang siya ng mga martial artists na nasa acupoint opening stage ay hinding-hindi magagawa ang isang teknik na katulad ng ganoon. Kung iisipin ng tungkol sa teknik na ibinigay sa kanya ng kanyang sect leader, maaari na ba ng Iron Bone sect ay isang nawawalang sinaunang sekta? Itinuloy ni Chen Chen na isayos ang kanyang paghinga at pagkatapos ng ilang panahon ng kanyang pagme-meditate naabot na niya ang ilang microcosmic orbits. Mula sa kanyang mga naobserbahan ng mga epekto na ito ay napapagtanto niya na ito ay bagay na bagay sa kanyang freezing spell. Naisip niya na kung magagawa niyang mapaghalo ang dalawang teknik na ito ay makukuha na niya ang kanyang paghihiganti sa lalong madaling panahon. Sa mga benepisyong nakukuha niya napapagtunto niya na mukhang minaliit niya masyadong Iron Bone sect lalo na ang pinuno na ito. Habang si Chen Chen ay patuloy sa kanyang pagme-meditate ay iho din naman ang kanilang sect leader na nakaupo sa isang lotus position at sinasaayos ang kanyang paghinga. Pagkaroon ng isang oras ng pagsasagawa ng Yejang scripture nagsimulang mangalay ang mga binti ni Chang Xiao. Nagrereklamo siya sa system na matagal na niyang ginagawa ang teknik na yun pero wala pa rin siyang natututunan. Nagsimulang ipaliwanag sa kanya ng system na kahit ang scripture ay madaling maintindihan, magiging mas mahirap ito na maintindihan at ma-cultivate para kay Chang Xiao kung ikukumpara sa iba dahil wala siyang isang magandang spiritual root. Dahil dito ay nadidismaya ng konti si Chang Xiao at sinabi na kung ganun na wala siyang isang magandang spiritual root ay wala rin siyang patutunguhan sa kanyang cultivation. Isang masakit na sagot ang ibinigay ng sistema at sinabi na tama siya sa kanyang sinabi. Kahit na ganito man ang kanyang sagot na natanggap ay determinado pa rin si Chang Xiao na kumpletuhin ito kahit na abutin pa siya ng buong taon dahil hindi siya naniniwala hindi siya makakakultivate ng walang system. Ipinagpatuloy ni Chang Xiao ang kanyang pagpapractice ng scripture at isinasagawa lahat ng mga posisyon na naroroon. Pagkaraan ng 2 araw makikita na pinagsipagan talaga ni Chang Xiao at napuyat sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi ay na-activate na rin niya ang microcosmic orbit. Pagkatapos rito ay binabati siya ng system sa pagkumpleto ng mga secret ng mga misyon. Una dito ang Heaven Rewards the Diligent na nagbibigay sa kanya ng 10 contribution value points. Sumunod dito ang Practice Makes Perfect at Be Independent ng mga misyon na nagbibigay sa kanya ng kabuuang 20 contribution value points. Nang makita ang mga gantimpalang ibinigay sa kanya ng system ay napapaisip si Chang Xiao na mukhang ang system rin ay hindi gustong nakadepende ito dito. Buti na lang ay masipag siya. Sa kanyang pagmumuni-muni ay biglang pumasok sa kanyang silid si Li Qingyang na pinapaalam sa kanya na nakaabot na siya macrocosmic orbit at mukhang magagawa na niya na makaabot sa level 11 ng acupoint opening stage. Sa mga sinabi ni Li Qingyang na wala ang kumpiyansa ni Chang Xiao sa sarili dahil nalampasan lang siya sa mga nagawa niya ng kanyang disipulo. Nagsimula niyang sigawan si Li Qingyang na tigilan ang kanyang pagmamayabang at umalis na lang sa kanyang silid. Sa loob ng isa sa mga silid na tinitirhan ng mga disipulo ng Iron Bone sect, sinusubukang mag-cultivate at umipa ng enerhiya ang isa sa mga disipulo. Pagkaraan ng ilang saglit, natapos na ang kanyang ginagawa at bigla siyang sumigaw na ngayon nagsasaya dahil naabot na niya ang level 4 nanograms acupoint opening stage. Sa kanyang pagsisisigaw ay binato siya ng unan sa mukha. Sinabihan siya ng kanyang kasama siya ang pinakahuli sa kanilang dormitoryo na mag-level up pagkatapos nilang aralin lahat ang scripture. Dahil dito ay anusilbi ng kanyang pagmamalaki at pagkatuwa. Inutusan na lang niya ito na ibalik sa kanya ang ibinato niyang unan. Nahiya naman sa sinabi na ito ang nagsasayang disipulo at sinabing manahimik na lang siya. Sa hardin ni Chang Xiao, nagsimulang magulat si Li Qingyang at ipinapalam kay Chang Xiao na sa ika-10 araw ng pagbibigay nila ng scripture ay siyam ang nakaabot sa level 3, 5 sa level 4 may isang nakaabot sa level 5. Sa ika-20 na araw ay lahat ng mga disipulo na meron sila ng isang level.
Nagsimulang purihin ni Li Qingyang ang kanyang sect leader dahil nakakamangha na napakaraming mga disipulo na nagle level up sa parehong araw. Sinabi naman ni Chang Xiao kay Li Qingyang normal na ang mga bagay na ito mula ngayon at bilang kanyang pangalawang disipulo ay dapat na masanay na raw siya dito. Sa mga sinabi ni Chang Xiao ay naintindihan ni Li Qingyang na ang kanyang sect leader ay isang napakagaling na tao at nagawa niyang makagawa ng isang napakamanggam-anghang cultivation technique. Ipinaalam ni Li Qingyang kay Chang Xiao na simula ngayon ay sisimulan na niyang isaayos ang susunod na mga hakbang para sa mga disipulo. Matapos na magbigay galang sa kanyang sect leader at sabihin ang lahat ng mga nangyari sa kanilang sekta, malikod na si Li Qingyang at naglakad papalayo. Sa mga ibinalita sa kanya ni Li Qingyang ay natutuwa si Chang Xiao ang kanyang sekta ay siguradong magiging mas malakas pa dahil ang mga pag-level up ng kanyang mga disipulo ay nangyari ng ganoong kabilis. Ang scripture talaga ay isang teknik na nasagad level at nasasayangan na lang si Chang Xiao dahil hindi niya kinuha ang bone marrow cleansing technique. Sa kabila ng mga magandang balita na ipinahayag sa kanya, mukhang napakasama pa rin ang araw ni Chang Xiao dahil mukhang hindi niyo matatanggal ang sobra-sobra niyang kamalasan. Naiinis siya dahil ang ginawa lang niya buong araw ay ang mag-absorb ng spiritual energy pero hindi pa rin siya nagtatagumpay sa kanyang pag-level up kahit na ang success rate ng pag-level up ay 50%, tanging siya na lang ang naiiwan sa kanilang sekta na hindi pa rin level up at mukhang ito ay dahil sa kanyang common spiritual root. Matapos ang kanyang mga reklamo ay nagsalita ang sistema at sinabi na gusto na ito ang magrekomenda ng isang pill para sa kanya. Nakuha na ito ang atensyon ni Chang Xiao at ipinakita ang energy collecting pill na nagpapatas ng 5 beses spiritual energy na nakukuha ng gagamit na ito tanging sect leader lamang ang maaaring gumamit na ito. Tumatagal ito ng 24 na oras at nagkakahalaga ng 10 contribution value points. Ay pinindot na ni Chang Xiao agad ang pill para bilhin na ito dahil ang 5 beses na pagpapataas ng spiritual energy ay napakaganda lalo na para sa kanya. Kinainan niya ito pagkatapos ay sinimulan na niya muling mag-meditate. Mas lumakas ang bilis ng kanyang pagkuha ng spiritual energy mula sa paligid. Sa tulong ng gamot na ito kasama ng microcosmic orbit ay magagawa na niyang makakuha ng sapat na spiritual energy para makapag-level up. Sa epekto ng gamot ay napapaisip na lang kay Chang Xiao na mukhang ito ang engravings rate ni Li Qingyang at natutuwa siya na hindi niya ito masabi. Nagsimula ng mga magsalita ang sistema at sinabi na si Li Qingyang ay mayroong isang superior spiritual root at mas mabilis pa ang kanyang engravings rate kung ikukumpara kay Chang Xiao na uminom pa ng gamot. Dagdag pa na ito na hindi niya maiintindihan kung gaano kasaya siya. Lumipas ng mga oras at sumapit na ang gabi, nagpakita na ng mga senyales na malapit ng mag-level up si Chang Xiao. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaayos ng kanyang cultivation ay nakaabot na rin si Chang Xiao sa level 11 ng Acupoint Open Stage. Matapos ng kanyang level up ay iniinsulto na naman siya ng system at sinasabi na sa kabila ng tulong mula sa scripture at energy collecting pill ay inabot pa rin si Chang Xiao ng 5 para lang makapag-level up. Dahil dito ay sinasabihan niya si Chang Xiao na mukhang siya ang pinakamalas sa mundong ito. Natutuwa si Chang Xiao sa epekto ng pill pero ayon na description na ito ay maaaring gamitin lang ito ng isang sect leader. Kung ganito nga ay ibig sabihin lang ba na ito na meron ding mga pill para sa mga disipulo? Sumagot ang sistema at sinabi na tama siya at lubhang napapabilib sa talino ni Chang Xiao kaya naman siyang isang rekomendasyon para sa kanya. Ito ay ang Junior Energy Collecting Formation na magagamit para sa mga disipulo. Pinapataas na ito ng 2 beses ang spiritual energy na nasa loob ng isang formation na bubuuin na ito. Maa-activate ito sa pamamagitan ng pagtutusok na ito sa lupa na bubuo ng isang formation na may lawak na 10 metro kwadrado. Nagkakahalaga ito ng 10 contribution value points at gumagamit ng isang contribution value point kada 24 na oras para ma-activate. Nang makita ito ay nanghihinayang si Chang Xiao dahil nagkakahalaga ito ng isang contribution value point kada araw. Kung ikukonsidera ang lahat ng meron siya ay maaari lamang niya ito ang paganahin sa loob ng 1 buwan. Sa kanyang pagdududa ay sinabihan siya ng system maaari lamang na lumakas ang kanyang sekta kung lalakas din ang kanyang mga disipulo kaya lubos niya ito ang inirerekomenda. Sa mga sinabi ng system ay nakumbinsi na rin si Chang Xiao at binili ito.
Sa kanyang kamay ay lumalabas at nabubuo ang isang lalagyan na naglalaman ng mga kinakailangan para sa Junior Energy Collecting Formation. Nagamit ang 10 contribution value points ni Chang Xiao at ngayon ay meron na lamang siyang 30. Sa loob ng nakuha niyang lalagyan ay merong mga pulang mga tatsulok na flag na siyang itutusok sa lupa kasama ng mga tagubilin kung papaano ito gagamitin. Nagsimulang basahin at intindihin ni Chang Xiao ang laman ng papel kung papaano gagamitin ang information, ngunit bago pa man siya matapos ay may tumawag sa kanyang pansin, may nagbukas ng kanyang pinto at ipinapalam sa kanya ang isang masamang balita kung saan mayroong isang siraulo na nagdudulot ng gulo sa kanilang tarangkahan. Nang marinig na mayroong gumagawa na naman ng gulo sa kanyang teritoryo ay natutuwa si Chang Xiao dahil oras na naman para mangolekta ng mas maraming experience points. Sa labas ng Iron Bone Sect, may isang lalaking nakasuot ng pula na pinagkakaisahan ng maraming mga lalaki. Binubugbog nila siya at sa isang malakas na sipa ay napapaatras at napatumba na siya. Nagpatuloy ang mga lalaki sa kanilang pagtatadyak sa natambo ng lalaki at sinasabi na dapat hindi nila siya kawan at magpatuloy na bugbugin na ito. Ang lalaking ito ay kinakawawa ng napakaraming tao dahil sa ginawa na ito ang pagnanakaw ng mga pil sa pamilyang kinabibilangan ng mga lalaki. Mula sa malayo nanunood lamang ang isang lalaking may pamaypay na pinupuri na napakabilis na tumakbo ng lalaki kahit na wala naman ito ang malakas na cultivation base. Naiinis ang lalaking ito dahil kinakailangan pa niya ang sundan sa basurahan na lugar na ito sa harap ng Iron Bone Sect. Dagdag pa rito na nasira ang mga bagong bote na ito kaya gusto niyang pagsisipain nila ang lalaki hanggang mamatay ito. Habang patuloy sa pagtatadyak ang mga lalaki sa nakapula ay may isang malakas na boses ang isinigaw sa malayo na sinasabihan silang tumigil. At dito nga napatigil sila pambubugbog at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang sigaw. Mula sa pinto ng Iron Bone Sect ay naruroon si Chang Xiao kasama si Li Qingyang na kararating lamang tugunan ang kaguluhan. Ipinapahayag ni Chang Xiao sa kanila na ito ang teritoryo ng Iron Bone Sect kaya naman umalis na lang sila at mag-away sa malayo. Nang marinig ang sinabi ni Chang Xiao ay naiinis ang lalaki at tinatanong kung nasisiraan na ba siya ng bait para pagsalitaan siya ng ganoon. Bago pa man makapagdadaanan ang lalaki ay tumama na ang paa ni Chang Xiao sa mukha na ito. Sa ginawa niyang ito ay nagugulat ang mga lalaking kasama ng may pamaypay. Sa simpleng sipa lamang ni Chang Xiao ay napapalipad ang lalaki dumadaos-dos pa sa lupa habang nagdurugo ang ilong na ito. Napahinto lamang ang kanyang paglipad ng tumamang ulo na ito sa isang malapit na puno. Matapos na gawin yun ay nagsimulang magtaka si Chang Xiao at napapaisip kung bakit niya sinipa ang lalaking ito. Sobra-sobra naman ang pag-aalala ng mga lalaking kasama na ito habang tinitignan kung maayos pa ang kondisyon niya. Ang isa sa kanila ay naiiyak at sinasabihan si Chang Xiao na magbabayad siya sa ginawa niyang pagsipa sa pangatlong anak ng pamilyang Hai. Si Chang Xiao naman ay naging interesado sa usapan at tinatanong kung ang pamilyang Hai ba ay ganoon kalakas para matakot sila. Nagtitipo na rin ang marami sa mga disipulo ng Iron Bone Sect at nanunood sa kaguluhang nangyari. Sa lakas ng loob ng mga lalaking ito ay tinatanong ni Chang Xiao kung meron bang kapangyarihan ng pamilyang Hai para durugin ang kanilang sekta. Matapos na makita ni Chang Xiao napakarami sa kanyang mga disipulo ang pumunta para manood na iisip niya na mukhang ang kanilang sekta ay naging mas nagkakaisa ngayon na nag-level up na ang lahat. Ang mga lalaki naman nagsimula ng pagpoisan at natatakot dahil napakarami ng kanilang haharapin kung pipiliin nilang lumaban. Lumapit naman si Li Qingyang para ipalam na ang pamilyang Hai ang nagpapatakbo sa pinakamalaking negosyo na may kinalaman sa mga pil sa Hoiang City. Sila rin ang nagbibigay ng supply sa napakaraming sekta kaya naman ito at may napakalawak na mga koneksyon. Pagkaraan ng ilang segundo ay bumangon na rin ang nasipang lalaki at habang nagdudugo ang ilong na ito ay pinaalam na ito kay Chang Xiao siya si Hai Zhou ng Hai family. Tinatanong niya kung bakit ganun kalakas ang loob na ito na sipin siya sa mukha naman gusto niyang makita ang sect leader ng lalaking nasa harapan na ito para lumuhad sa harapan niya at humingi ng tawad. Matapos rin ng ilang pag-iisip ay naintindihan na ni Chang Xiao kung bakit siya nagkaroon ng isang kagustuhan na sipin ang lalaking nasa harapan niya pagkakita pa lang dito. Ipinaliwanag na ito na mukhang dugyot ang lalaking nasa harapan niya. Nagsimula namang mainis si Hai Zhou sa mga sinasabi ni Chang Xiao at sinisigawan siya siguraduhin sasabihan ng sect leader ng lalaking nasa harapan niya para patalsikin ito mula sa kanyang sekta.
Habang umaasa na parang ewan, idiniklara ni Chang Xiao na hindi na niya kailangan gawin yun dahil nasa harapan na niya ang sect leader. Nang marinig yun napapatitig na lang ang apat na lalaki sa kanya at tumatahimik dahil hindi sila makapaniwala sa sinasabi ni Chang Xiao. Nagsimulang mainis ang mga lalaki habang si Haizhou ay sumisigaw para sa sect leader ng Ironbone sect at tinatanong kung papaano niya natitiis na ipadala ang kanyang utusan sa harapan niya habang nagtatago daw ito sa dilim. Sinasabi na ito na hindi siya mauuto ng ginagawa dito. Si Chang Xiao naman hindi makapaniwala sa narinig at nagagalit kay Haizhou. Dinampot ni Chang Xiaoyi ang lalaki sa kanyang kwelyo habang tinatanong kung isa ba ito ang gago dahil hindi ba niya nakikita ang sect leader na nasa harapan niya mismo. Sa mga sinasabi ni Chang Xiao ay pinagpapawisan ng lalaki na pagkatapos ng ilang segundo ay binato niya. Lumagapak sa sahig ang lalaki habang sinasabihan siya ni Chang Xiao na lumayas sa kanyang harapan. Ang mga lalaki na kasama naman ni Haizhou ay pinapalibutan siya na nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Sinabihan ni Haizhou silang lahat na umalis muna at maghihiganti na lang sila sa susunod na pagkakataon. Binitbit na ng tatlong lalaki ang kanilang master at tumakbo papalayo na pinapanood lang naman ni Chang Xiao na mangyari. Kinuha ni Chang Xiao ang pansin ni Li Qingyang at tinatanong siya habang iniiyak kung hindi ba siya nagmumukhang isang sect leader. Si Li Qing naman ay hindi alam kung ano ang isasagot sa kanyang sect leader. Sa loob naman isa sa mga silid ng Ironbone sect ay dinala nila ang lalaking binugbog ng mga nagmula sa Hai family hanggang ngayon ay nanginginig pa rin sa sobrang sakit. Tinitignan ni Li Qingyang ang mga pinsalang natamo ng lalaki at pinapaalam kay Chang Xiao na meron ito ang 8 tadyang na nabali at meron ding mga senyales ng pagturugo sa loob ng kanyang katawan. Mula sa mga pinsalang natamo na ito, kulang ni Li Qingyang ay maaari na lamang mabuhay ang lalaki sa loob ng 4 na oras sa pinakamahaba pero wala ring magagawa ang sinumang doktor para pagalingin pa ito. Ang tangi lamang solusyon para pagalingin siya ay ang gamitin ng healing pill na ipinasa mula sa sinaunang panahon para iligtas ang kanyang buhay. Nagsimulang magsalita si Chen Chen at tinatanong si Li Qingyang kung sa tiin ba niya na ang gamot ay isa lamang at maaari niyang kainin ito anumang oras na gustuhin niya. Ipinaalam naman sa kanila ni Chang Xiao na sa totoo lang ay meron pa siyang isang healing pill na nasa pagmamay-ari niya at ngayon ay gusto niyang malaman mula sa kanyang mga disipulo kung ililigtas ba dapat nila ang lalaki o hindi. Hati naman ang sagot ng dalawa sa kanyang mga disipulo kung saan pumapayag dito si Li Qingyang habang si Chen Chen naman ay hindi payag dito. Mula sa kanilang mga sagot ay naiintriga ni Chang Xiaoxiao at napapaisip na mukhang magkabaliktad ng pananaw ang dalawa sa kanyang mga disipulo. Ipinapaliwanag ni Li Qingyang pagliligtas ng ibang tao ang pinakamataas na uri ng kabaitan. Sumagot naman at ipinaliwanag na maraming mga tao ang namamatay sa Starland araw-araw kaya kung ganun ay kaya ba niyang iligtas silang lahat. Natutuwa naman si Chang Xiao sa sagot ng kanyang mga disipulo. Naiintindihan ni Chang Xiao na ang kabaitan ni Li Qingyang ay masyadong puro ipinapaliwanag din niya kung minsan, ang realidad ay napakatuso. Tumayo si Chang Xiao sa kanyang inuupuan at lumapit sa nakahigang lalaki. Sinasabi niya kay Li Qingyang habang lumalapit sa kanya na nang ibinigay niya sa kanya ang healing pill ay hindi pa niya alam na magiging ganoon kalakas ang mga epekto ng gamot. Sinabi niya kay Li Qingyang na ngayon na alam na niya kung gaano ito kaepektibo ay hindi niya ito gagamitin para iligtas ang sinumang tao na hindi niya kakilala. Tinanong naman ni Li Qingyang si Chang Xiao kung nagsisisi ba ito na iniligtas niya siya. Sumagot si Chang Xiao at ipinaliwanag sa kanya dahil iniligtas niya siya ay nagawa niyang makumbinsi si Li Qingyang na sumali sa kanyang Ironbone sect at maging pangalawang disipulo niya. Kung hindi niya ito ginawa, marahil ay magsisisi siya hanggang sa kanyang kamatayan. Mula sa kanyang inventory ay inilabas ni Chang Xiao ang isang healing pill. Sa mga nangyari kay Li Qingyang kung saan ang isang healing pill ay nakapagdala sa kanya ng isang napakatalentadong disipulo. Sa pagkakataong ring ito ay umaasa siya na makakakuha siya ng isang bagay na may napakalaki ring halaga kapalit ng kanyang healing pill. Nang nakita ni Chen Chen na inilabas ng kanyang sect leader ang isang healing pill, tinanong niya siya kung seryoso ba ni Chang Xiaoxiao na talagang ililigtas niya ang taong ito. Dagdag pa niya hindi naman lahat maging kasing talentado ni Li Qingyang. Nagsimulang aipake ni Chang Xiao ang healing pill sa naghihingalong lalaki habang umaasa na sana ay magkaroon rin siya ng swerte sa pagkakataong ito magliligtas muli siya ng isang buhay.
Para iligtas ang sarili na ito ang buhay, nilunok ng lalaki ang hilampil at pagkaraan ng ilang segundo ay nagsimula ito ang umubo at nagkakaroon na muli ng kulay sa mga mata na ito. Nagkaroon na muli ng malay ang lalaki at habang sinasabi sa kanya ni Chang Xiao na ginamit niya ang isang napakahalagang healing field para lamang iligtas ang buhay niya ay agad na nakilala ng lalaki kung sino ang puting lalaking nasa harapan na ito bilang si Jun Chang Xiao. Pagkabalik pa lang ng malay na ito ay lumuluhod na ito at humihingi ng awa sa harap niya para kunin siya sa kanyang sekta. Nagulat naman si Chang Xiao sa sobrang bilis ng lalaki na gustuhin na pumasok sa kanyang sekta dahil pinaplano pa lang ni Chang Xiao na magpasikot-sikot sa kanyang mga salita para kumbinsihin sana ito. Tinanong ni Chang Xiao kung ano ang pangalan ng lalaki at sumagot siya si Xiao Zuiji na isang tagapagmana sa direktang linya ng pamilyang Xiao mula sa Liang City. Nang marinig ni Li Qingyang ang pangalan ng lalaki ay nagugulat ito at tinatanong kung siya ba ang tunay na Xiao Zuiji dahil sa pagkakaalam ni Li Qingyang ay isang napakabihira na talento na mayroong isa ring superior spiritual root. Nang marinig ito ay nagliliwanag ang mukha ni Chang Xiao dahil mukhang may bago na naman siyang disipulo na may napakataas na potensyal. Ipinapaliwanag na si Xiao Zuiji na nagmula sa pamilyang Xiao ng Liang City ay isang henyo na mayroong superior spiritual root na kilalang kilala sa loob ng syudad. Isa siyang henyo noon pero pagkaraan ng maikling panahon ay ang kanyang spiritual root ay nasira at naging isang inferior level. Ang kanyang 12 meridian ay nagkaisa at ang lahat ng kanyang cultivation base ay nawala. Dahil sa pagkahina ni Zuiji ay nakipaghiwalay sa kanya ang dapat sana ipapakasalan niya at ipinapahiya pa ito sa lahat. Ipinapaliwanag din ni Li Qingyang na dahil sa mga nangyari ay kinakahiya siya ng pamilyang Xiao na dahilan para talsikin siya mula rito. Si Chang Xiao naman ay nakikinig kay Li Qingyang na parang isang tagapakinig ng isang palabas. Nang marinig ni Chang Xiao ng lalaking nasarapan niya ay isang talunan na may napakagandang nakaraan, natuwa ni Chang Xiao at mukhang mayroon na naman siyang bagong disipulo maaari niyang ilabas ang buong potensyal. Siya na mismo ang aaksyon at pababalay ka ng level ng pagiging isang henyo ng lalaking ito. Si Zuiji naman ay tinatanong si Chang Xiao kung handa ba ito ang tanggapin ng isang talunan na katulad niya. Nang marinig ang mga salita ni Zuiji ay hindi niya tanggap na napakababa ng tingin na ito sa sarili na ito. Sinagot niya si Zuiji at sinabi na siyempre hindi niya ito kukunin. Nang marinig ito ay napapaiyak si Zuiji at kagaya ng kanyang inaakala hindi siya nararapat na maging isang disipulo ng Ironbone Sect. Tumalikod si Zuiji mula kay Chang Xiao at naglakad papalayo habang humihingi ng paumanhin para sa kanyang panggugulo sa kanya. Si Li Qingyang naman ay hindi tanggap na pinapalampas lang ng kanilang sect leader ang isang henyo na katulad ni Zuiji kaya naman ipinaalam na ito kay Zuiji na basta mananatili siya sa Ironbone Sect ay nakakasigurado silang magagawa nilang ibalik ang cultivation base niya. Bago pa man makapagsalita pa si Li Qingyang ay pinigilan na siya Makangxiao na mukhang naiinis sa inaasta ni Zuiji. Nagsimulang magsalita si Chang Xiao at ipinapalam kay Zuiji na sa kaliwa ng pasukan ng kanilang sekta ay mayroong isang bangin. Kung gusto niyang mamatay ay mas mainam na tumalo na lang siya doon at baka salubong pa siya ng bagong mga oportunidad. Si Zuiji naman ay sinasabi lang na panahong iyon na siya ay naging isang talunan ay wala ng mga pagkakataon na darating pa para sa kanya. Pinayuhan naman siya ni Chang Xiao at sinabihan ang mga oportunidad para lamang sa mga handaang sinuman na ipinanganak na malakas sa mundong iyon pero maaari niyang piliin na maging matatag at kayanin lahat ng ibabato sa kanya ng tadhana. Tinatanong ni Chang Xiao si Zuiji kung hahayaan na lang ba niya ang ginawa sa kanya ng kanyang mapapangasawa sa pagpapahiya sa kanya at pagbasag sa kanilang kasal. Makakayanan ba niyang tiisin ang ginawa sa kanyang pag-abandona ng kanyang itinuring na pamilya? Ang mga salitang ito ni Chang Xiao ay kumuha sa kanyang pansin na unti-unting nagpaikot sa ulo na ito at bumalik muli sa pagharap kay Chang Xiao. Naiiyak na lang si Zuiji sa mga sinasabi ni Chang Xiao ngunit may unti-unting napapagtanto si Zuiji sa kanyang loob. Nagsimula siyang katanungin ni Chang Xiao kung hindi ba niya gustong tumayo sa kanyang sariling paa at sabihin sa kanyang awang jowa at pamilya na maaari pa siyang magbago. Ipapakita niya sa kanila hindi pa tapos ang lahat para sa isang kanyang katulad niya.